Hi guys, welcome back to my channel. Today we're diving into a topic that many of us dread, wisdom tooth removal. So as you guys know, I had my wisdom teeth extracted twice. Yes, twice. First time was back in 2023 and then again this year 2026. So I'm basically a wisdom tooth removal expert at this point. And that's why I'm gonna share to you my experience in two different dental clinics. So Clinic X way back in 2023 and SIDS, which stands for Center of Innovative Dental Studies. As you can see here sa Clinic X, medyo hindi ako satisfied sa experience ko. From the comfort room to the operation itself, may mga issues ako. So, pero sa seeds, ibang experience ko. Everything was smooth from the comfort room to the suture removal. So, in this vlog, we're gonna compare and contrast my wisdom tooth removal experiences in Clinic X versus SEEDS or Center of Innovative Dental Studies. We'll talk about the comfort room, waiting time, anesthesia, the operation itself, the price, and everything in between. Alamin natin kung saan mas sulit magpa-wisdom tooth extraction. So if you're planning to get your wisdom teeth removed or you're just curious about my experience, then keep on watching. So yung Dental Clinic X is ito yung 2023 na hindi ko napapangalanan kung anong name ng clinic. And ito namang SEEDS is nag-ask ako sa kanila kung pwede ko bang pwede ko bang i-recommend yung clinic nila. Kasi as you can see, halata naman na recommendable ko tong SEEDS although sa Makati siya. And itong Dental Clinic X is hindi ko nakapapangalanan. Puro thumbs down yung wala man lang akong ma-thumbs up sa kanila. So ito pala yung x-ray ko nung 2023 sa Dental Clinic X. So pareha siya naka-horizontal. Ito yung tinanggal sa akin. Nasa kaliwa siya. Namagana siya. Tapos pinaresitahan ako ng pampahupa ng maga kasi hindi ka pwedeng operahan kapag namamaga pa. So as you can see, meron akong piercing dito na hindi ko matanggal kaya nasama siya sa x-ray, which is a good thing na hindi na siya natanggal kasi ito pa yung naging palatandaan kung alin ba talagang kung angasan ba dito yung natanggal or tatanggalin. For me, kasi ito yung may piercing So, itong may piercing, dito yung bandang namaga na unang natanggal ko na wisdom tooth. So, yan. Ito yung tinanggal. So, okay. Dito na, balikan na natin. Okay, comfort room. Okay naman yung comfort room nila. Hindi ko na matandaan. Malinis naman siguro yung comfort room netong Dental Clinic X. Ang problem ko lang is ihi ako ng ihi. Tapos, yung comfort room pa kasi nila is parang sa likod pa. So, dadaanan yung operation room or yung talagang dental. So, medyo ihi kasi ako ng ihi. Madalas din talaga ako umihi. Hindi naman sa natetense ako. Siguro tuwing may bago magsimulang bagay is bago magsimula yun, ihina ako, ganun. Like, may interview ako online, o kaya may anything na sisimulan, mag-work na ako, ganun. Madalas iihi talaga ako nun. So, pero tinanong ng mother ko sa akin kung kinakabahan daw ba ako. Sabi ko, hindi naman. Sabi ko lang, hindi naman. Medyo curious lang ako kung ano ba talagang gagawin. And guys, normal lang naman na ma-curious ako kung anong gagawin kasi first time ko.
First time ko namang maoperahan. Although nag-inquire na ako dun sa East Avenue ng kung magkano, may binanggit pa yung dentist noon na may hiwaing gilagid, may hiwaing ugat, ganyan. May binanggit pa siyang ganon. So medyo may idea na ako. Pero hindi naman kasi ako nanood ng mga dental, wisdom tooth operation. Kaya wala talaga akong idea kung paano yung gagawin. Kasi hindi ko pa nga na-experience. Yun lang yung ibig ko sabihin. Normal lang naman yun, I think, na maipaisip ako kung paano ba talagang gagawin. Kasi gano'n naman talaga gagawin mo eh. Kasi pagpunta mo dun, is magpa-follow ka lang ng instruction. Kasi nga first time mo, di ba? So, pagpunta ko dun sa, sa comfort room na. So, narinig nitong dentist and narinig din siguro nitong assistant ng dentist yung usapan namin. Kasi nagtanong si mama kung kinakabahan daw ba ako. Tapos pagdating doon, ako matapang naman akong tao eh. Hindi ako takot sa injection, hindi ako okay lang sa akin ma-operahan. Pero nakaka-curious lang talaga ako kung paano ba talaga yung gagawin. Tapos pagdating nun, bago magsimula, inaano na nila ako na sinasabi nila na yung meron daw silang na-operahan ata na katulad din sa akin, mas bata pa nga sa'yo eh. Ginaganon yung mas bata pa nga sa'yo eh. Oo, 17 lang ata yun. 20 na siya eh. Doon ako na sabi ko, parang hindi na lang ako sumagot, pero napapaisip ako na, bakit nyo pinagko-compare yung sa 17 years old sa case ko? Nung 17 years old naman ako, wala pang sumasakit na eme. Ewan ko, basta siguro meron silang naoperahan na 17 years old na nakaya naman nun or what. Hindi na lang ako nagsalita, and then nung naoperahan naman ako, nakita naman nila na kaya ko. So, ang point ko lang, hindi ako natatakot, pero ang point ko, kung natatakot ka man, hindi mo dapat pagko-compare yun dun sa 17 years old or 16 years old ata. Kasi wala naman sa edad yan eh. Meron niyang lola na takot sa injection eh. Pwede mo bang sabihin dun sa lola na yung mga minor de edad niya hindi takot sa injection? Kasi depende naman sa tao yan eh. Hindi naman yan depende sa sa edad. So parang inaano nila ako na 20 na siya eh. Meron nga mas bata pa nga sa'yo eh. 'Di ba? Parang medyo na-offend ako ng slight doon, which is parang gusto kong sabihin na hindi naman ako natatakot eh. Parang nakichismis lang sila dun sa usapan namin ng mama nung sa tinanong sa akin ng mama ko kung kinakabahan ako. And sabi ko naman sa mama ko, hindi. Parang naano lang ako kung ano ba talagang gagawin. Tapos pagdating dun, siguro yun yung way nila para maibsan yung kaba ko, pero hindi ako natutuwa. Hindi ako natuwa dun sa sasabihin nila, pagko-compare nila na mas bata pa nga sa'yo eh. Sige, 16 years old na ata yung ganun. So, bahala sila mag-usap, hindi na lang ako sumagot. And, pero sa comfort room nila, as I remember, mukhang malinis naman. Pero thumbs down tayo dun sa nakinig na sila sa usapan ng mama ko. Wala naman akong sinabing kinakabahan ako. Normal lang kabahan, pero hindi naman ako natatakot. Dito naman sa SEEDS, comfort room is malinis, ganun. Kompleto, may sabon, may bidet, may alcohol, ganon, may tissue. Kompleto sila lahat. May tubig naman, ganyan. Tsaka mabango naman yung CR, tuyo. So, wala naman akong dun. Tsaka, malaki yung waiting area nila kasi marami silang clients. So, malaki yung waiting area nila. Kaya, pwede ka talagang pumasok. Parang, hindi ka na mahihiyang maki-CR kasi nga nasa waiting area na yung comfort room nila. So, thumbs up tayo dyan. And dun sa waiting naman sa SEEDS is naset naman nila yung expectation namin na matagal talaga kasi maraming punuan tsaka maraming client. So, thumbs up pa rin tayo sa kanila. And then dun sa waiting naman nitong mamaya ko explain kung bakit thumbs down tayo dyan. And dito naman sa anesthesia 1,
may hinahanap yung may hinahanap yung dentist dito sa Dental Clinic X eh. May hinahanap sila. Akala ko yung baka iniisip ko yung yung parang pang mouthpiece para mas stay kang nakanganga. Pero parehas pala. Pero naano ko na parang wala pala. Kapag inoperahan ka pala, wala yung pangkalang dito sa bunganga para lagi kang nakanganga. Wala palang ganun. Kasi parang may nakikita ko sa TV na ganon, yung parang may nilalagay dito para nakanganga ka lang. Pero siguro kapag operation, wala talagang ganon kasi baka makaharang pa yun para makita nila yung wisdom tooth mo. Kasi meron silang nawawala eh. Sabi, hanapin mo yung So, naisip ko dito sa seeds, baka ito yung nawawala nila, yung pampamanhid. Hindi ko alam lang. Kasi naisip ko nun, baka nawawala yung nila, yung mouthpiece. Pero parehas naman tong walang nilagay na pangkalang para nakastay ka lang nakanganga. So, ibig sabihin, hindi yun yung nawawala dito sa Dental Clinic X. Kaya baka lang naman. Baka yung pampamanhid nila. Kasi nung in-injectionan ako dito sa Dental Clinic X, wala naman silang ipinahid na pampamanhid. Kaya kumbaga, ang feedback ko dito sa Dental Clinic X, walang wala kang siyang pinahid na pampamanhid sa gilagid para hindi gaanong masakit yung pag-inject ng anesthesia. Kumbaga, ang maiko-comment ko dito, kumbaga kung sabihin na natin isang wisdom tooth lang yung kailangang tanggalin sa akin. Ang masasabi ko sa experience ko, yung pag-injection lang ng anesthesia yung masakit, and then yun sa operation, hindi na masakit. Hindi mo na mararamdaman. Pero dito sa seeds, since 2 beses ako na-operahan, meron silang nilagay na pampamanhid. May pinahid sila bago nila ako injectionan ng anesthesia. So, hindi talaga masakit yung pag-injection ng anesthesia kasi may pinahid na ng pampamanhid. Ito na yung anesthesia to, yung pag-injection. So, kaya yung pampamanhid na unang anesthesia para sa, kumbaga, bago injection yung anesthesia, merong parang anesthesia. Another anesthesia pa na may pampamanhid pa. Dito walang pampamanhid. Basta in-injectionan lang nila. Tapos dito naman, ayun. Kaya pag injection nila, hindi gaanong masakit. Dito, tsaka mas okay talaga sa akin dito sa seeds. Kasi ang natatandaan ko kasi dito, 1 beses lang ako in-injectionan. Dito naman sa seeds, 2, magkabila eh. Magkabila siya in-injectionan. Tapos nagsasabi pa nga sila kung sabihin ko lang daw kung masakit para magdagdag daw sila pag-inject daw sila ulit ng anesthesia. Dito wala silang sinabing ganun sa akin. Basta 1 beses lang nila akong inanuhan ng anesthesia. Tapos naghintay ako siguro ng 10 to 15 minutes. Tapos pagbalik ng dentist, hiniwa na kaagad. And dito naman sa seeds, parang saglit lang. Tapos ang protocol daw pala talaga is tatanungin kung yung pressure lang ba yung nararamdaman mo. Kasi ang mararamdaman mo dyan, wala ka nang mamamanhid na yung gilagid mo. Pero syempre, mararamdaman mo yung sa ngipin. Ngipin lang talaga, pero hindi na masakit. Yung sa gilagid mo kasi is hindi na masakit. Okay. So, doon na tayo sa operation. Ito na. So, dito sa operation, so yan, hiniwa na. Parang, ang madidescribe ko talaga dito sa Dental Clinic X, parang kinoconstruction yung pag-opera sa akin. Kumbaga may pinupukpuk-pukpuk, parang nahihirapan siya. Yun na talagang ang mako-comment ko eh. Ang feedback ko ma-generalize ko, mako-conclude ko sa buong nangyari. Para siyang nahihirapan, nagko-construction, ang dami niyang mga tinatry. Tapos may mga sinasabi pa siya na nababother na ako na parang yung mga sinasabi niya is problemado siya. Etong dentist sa Dental Clinic X, tas may sinasabi pa siya, nakasuksok siya, ganyan eh. Kumbaga, kamunti ka na akong magsalita, kamunti ka na akong bumangon na,
Kaya nyo pa po ba? Parang alam nyo po ba talaga kung anong gagawin? Muntikan ko na maanuhin, buti na lang hindi ko inano. Buti na lang hindi ko ginawa kasi parang nababother na rin ako kasi problemado siya. Ano bang parang gusto kong tanungin, ano po ba, itigil na po ba o ituloy pa? Parang ganun. Kasi parang kumbaga mababother ka sa mga sinasabi niya. May stress ka lalo kung kaya ba talaga niya akong operahan kasi may mga sinasabi siyang mga problema. Nakasuksok siya eh. Tapos ano siya, bumabalik siya. Tapos sasabihin niya pa dun sa assistant niya, bumabalik siya, bumabalik. Tapos, kumbaga hindi ko siya ni-recommend sa kapatid ko kasi kung ako nga medyo nai-stress, di mas lalo nang may stress yung kapatid ko kapag ni-recommend ko to kasi medyo makakarinig ka ng mga negative. Naku, edi yari na kapag yung kapatid ko yun nandito. Diba? So, kumbaga, di bali nang ako yung mas stress, wag lang yung kapatid ko. Tsaka wag lang, so ayun, kung hindi ko nga ma-recommend sa kapatid ko, bakit ko pa i-recommend sa inyo? 'Di ba? So parang ganun yung muntika na mangyari. And dito naman sa operation dito sa SIDS, alam ko kasi mga estudyante pa lang yung nandito sa SIDS na nag-oopera sila na may katabi naman silang dentist. Kaya tapos yung operation dito sa SIDS is alam na kagad yung gagawin. Nung nakita yung x-ray ko, ang sabi sa kanya ng dentist, pero parang yung dentist yung assistant niya. Sabi sa kanya ng dentist, madali lang yan, hiwain mo dito, tapos tulak mo dito, tapos ganyan. Alam mo yun, planado na kagad nila yung gagawin. Tapos, ayun, so parang mas organized talaga yung dito sa SIDS. Tapos, ayun, parang hinahati na niya. Parang hindi ko naramdaman na parang kino-construction yung pag-opera. Kumbaga, organized na organized, parang inaano lang niya yung, ang nangyari lang, tinatansya niya kung kaya na bang tanggalin dun sa paghati niya. Ang mga naririnig ko lang is, ayun, ang laki ng crown, no? Ang laki ng crown kasi kung mga hindi pa kasya tanggalin, hindi pa maiangat, ganoon lang. Kasi malaki daw yung crown. So, alam nyo na, malaki yung crown ko. Joke. Hindi, joke lang. So, ayun. Tapos, may mga sinasabi pa dito sa SIDS na malapit na po, o ganyan. Parang ano siya, kinocomfort ka rin niya. Ayun, kinocomfort ka niya na, okay, ano po, malapit na po. Ganyan. Samantalang dito sa Dr. Clinic X, parang na ako, kailan ba matatapos to? Problemado na siya. Tapos, dito naman, yung sinasabi dito na, malapit na po, ito na po. Alam mo yun, yung parang kinocomfort ka dito, hindi ka ma-stress like dito na, parang, anong oras, parang titiisin ko na lang to. Parang, alam mo yung parang hirap ng panagdadaanan mo. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba yung sasabihin ko? Ano pa yung sasabihin ko? Ayun, yung sanganga pala. Medyo pinapagalitan pa ako dito sa Dr. Clinic X kasi parang, di ba syempre, isang oras mahigit kang nakanganga pag-ooperahan ka eh. Kumbaga, nangangawit din yung pagnganga ko. Tsaka first time ko. Sasabihin ba naman, inga nga mo pa yan, hindi ko alam kung tinawag ba ako dumbe o nak. Basta, Day, hindi ko alam kung anong tawag niya sa akin. Nakalimutan ko, sabi niya, inga nga mo pa yan. Day, iha, or what, nakalimutan ko. Inga nga mo, parang nganga ka pa. Hindi ko makikita yan kung ganyan lang yung nganga mo. Ginano niya ako, parang medyo masungit siya magsalita. Di natin maano yan kung ganyan lang yung nganga mo. Kaya dahil medyo napagalitan ako dito sa Dental Clinic X, yung operation ko naman dito sa SIDS, never niyang sinabi yun na inganga mo pa, na hindi niya rin ako pinagalitan kung ganyan lang yung nganga mo eh. Ang ginawa ko, kapag nangangawit na ako or hindi na ako gaanong nakanganga, na parang pag naalala ko, okay, nganganga pa ako o inganganga ko pa to kasi parang okay, hindi ko na pala masyadong nanganga. Parang minsan mawawala ka sa pagkanganga eh.
na okay nga ako ulit. Kumbaga nakikig-cooperate na lang ako dito sa seeds. Pero never niya ako sinabihan na nga pa kahit maayos. Never niya ako sinabihan na nga pa kayo ma'am, ganyan-ganyan. Basta focus lang siya. Kasi hawak naman nila eh. Kumbaga may instrument naman sila na pangbuka, na binubuka naman nila, ganyan-ganyan. Basta focus lang siya sa pagbuka. Tapos, never niya ako sinabihan na okay lang naman yun. Basta sabihan ka lang na maayos na, nga pa po kayo ma'am o kaya nga pa. Pero dito pinagalitan ako na parang kung ganyan lang yung mga nga mo ano ganyan ganun. Tapos pero at the end of the day kasi nga parang naano naman ako na kung sino pa yung student parang siya pa yung mas organized, although kasama niya yung dentist. Ito kasi siguro intindihin natin kasi nga itong Dr. Clinic X, intindihin natin kasi mag-isa lang naman siya na dentist doon. Pero ang isip ko, hindi niya pa pinagdaanan yung pinagdaanan dito ng estudyante na ilang beses kang mag-oopera na may kasamang dentist, tsaka iba't ibang case na yung naoperahan mo, 'di ba, bago ka makagraduate or magkaroon ng license siguro, ganyan. Kasi dito, syempre, aanuhan na nila yung iba't ibang case eh. Mararanasan na nila lahat. Kumbaga dito, syempre dito, ang iisip ko, naranasan na niya lahat bago siya maging dentist na talaga, na may assistant siya, tapos parang nahihirapan pa siya. Parehas lang naman yung case ko, tingnan niyo yung ano ko. Parehas lang. Parehas lang siyang naka-horizontal, di ba? Ayan, parehas lang siyang naka-horizontal. Pero ang pinagkaiba lang dito sa Dental Clinic X na Magana. Kaya hindi na ako nagtuloy sa East Avenue kasi nag-inquire ako doon. Maghihintay pa ng 1 buwan bago ka ma-schedule. Kaya dito na ako sa private. Yun. Tapos yung price naman, nung nag-inquire ako dito sa Dr. Clinic X, 8 to 10K. Tapos, nung magbabayad na, medyo parang nakikinikinita ko na nga rin yun na nagpadagdag ng 1,000 tong Dr. Clinic X. Tapos sabi ko, kaya naman pala pinalabas niya na nahihirapan siya sa case ko. Kasi magpapadagdag naman pala ng 1,000. Ayun naman pala yun eh. Magpapadagdag naman pala ng 1,000 eh. Kumbaga, isinagad na nga niya na 10K yung presyo sa akin. Nagpadagdag pa ng 1,000. So, kumbaga sana hindi na lang niya ako pinahirapan. Sana nagpadagdag ka na lang ng 1,000. Hindi naman na kailangan i-justify yung ano mo eh. Kumbaga sana binigay na lang niya na, ay mahirap yung case niyo ma'am, mga 11K yan. Kumbaga nabigyan niya ako ng 8 to 10K. Sana sinabi na lang niya na, for me dapat sinabi na lang niya na 11K. Mga 11K o kaya baka magpadagdag ako. Parang ang conclusion ko parang nangyari nagparinig siya sa akin doon sa operation na nakasuksok siya, Yung pala, para ma-justify niya yung magpapadagdag siya ng 1,000. Kumbaga, sabi ko, pero naisip ko 1,000 kaagad dahil lang nakasuksok, dahil samantalang parehas lang naman tong case ko dito. Ayan. Parehas na parehas. Halos parehas lang talaga eh. Ayan. Pero ito, kayo na magtanong sa kanila kung magkano yung price. Tapos dito naman sa pagtahi, pinapagalitan na naman ako nitong dentist dito sa sa Dr. Clinic X. Ang sabi sa akin, yun, so tapos naoperahan na, natanggal na. For me, sa isip ko, ay salamat, natapos na rin to. Yung paghihirap ko dito, kala ko, ayun na, i-ooperahan na. Nakikita ko ba yung gilagid ko? Di ba nakanganga lang ako? Hindi ko nakikita kung anong itsura ng gilagid ko. Sabi nitong Dr. Clinic, nitong Clinic X, sabi niya, hindi ko alam kung saan ako parang kasalanan ko pa kung hindi mo alam kung saan ka magtatahi, kung saan ka magsisimulang magtahi. Nakikita ko ba
Tsaka bakit ka nagagalit sa akin? Sabi niya, hindi ko alam kung saan ako mag-ano. Tapos maya-maya inulit na naman niya. Hindi talaga niya maano kung saan niya sisimulan yung pagtahi. Hindi ko alam kung saan ako mag-aaral. Sabi niya, pati pagtahi, hirap sa'yo ha. Ginanon ako tapos yung pala magpapadagdag nga ng 1,000 na hindi niya matukoy kung saan siya magtatahi or what. Yun. Yun lang. And then sa suture removal naman is natanggal na kaagad yung tahi. Siguro mga 1 to 3 days, 4 days, 5 days. Natanggal na kaagad. May natanggal akong tahi dito sa Dr. Clinic X. Kumbaga nakita ko yung sinulid niya. Pag toothbrush ko may natanggal. And then dito naman sa seeds, wala naman ako natanggal na tahi. Nung ika 9 days, sa ibang clinic na ako nagpatanggal ng tahi. Dito lang malapit sa amin, 500. So, okay na rin yun kasi parang hindi nila ako na-schedule dun sa pagpatanggal ng tahi. Hindi nila ako dun na-schedule. Pero okay na rin yun kasi birthday ng papa ko that time. So, hindi na kami bumiyahe. Ganyan. Meron pa nga, ayun. So, yun lang. Kaya minsan, tapos nabalitaan ko pa dito kay Dr. Clinic X na parang meron siyang gwapong kliyente. Tapos nag-aano pa siya na, ang gwapo talaga nung ang gwapo talaga. Kumbaga for me, that's medyo unprofessional. Tapos may asawa ka pa. Ako, kahit nung high school, may crush ako, kahit nga sa artista, kung magkaano lang kami na hindi ako yung, ang gwapo talaga, hindi ako yung ganun-ganun. Lalo na kung may boyfriend ako or may asawa ako, hindi na ako nagagapuhan kahit kanino. Hindi naman, ibig ko sabihin, nagagapuhan ako, pero lagpas-lagpasan lang sa akin yung mga gwapo. Hindi ako yung talagang, ang gwapo talaga hindi ako ganun. Lalo na, basta wala lang, medyo magkaiba kami talaga nitong Dr. Clinic X. So, magkakaiba naman tayo ng experience. So, kung napansin nyo na nung mga inoperahan kayo na parang nahihirapan kung parang napansin nyo na nahihirapan yung dentist, isipin nyo baka magpapadagdag lang yan. Baka magpapadagdag lang din pala yan ng 1,000. Tsaka magkakaiba naman tayo ng experience. Malay nyo dun sa gwapo na niya, dito ni Dr. Clinic X, dun sa gwapo na patient niya is hindi naman niya masyadong papagalitan. Ganun. Kasi nga gwapo malamang. Baka bibibimin niya yun. Kasi gwapong-gwapo siya Hindi ko alam kung sino ba yun or what. Ganyan. Kaya natatakot din ako minsan manganak Kasi kumbaga parang unang makita pa lang ako ng ibang babae, parang galit na kagad sila sa akin. Hindi ko naman sinasabi na sobrang ganda ko, pero sa totoo lang natatakot ako manganak kasi paano kung matapat ako sa doctor or nurse na masungit tapos isabotahe ako or what, medyo napapraning ako. Baka pag manganganak ako, mamatay na ako, joke. Kumbaga baka pag manganganak ako, baka kung anong gawin sa ko Kumbaga ganun kasi may mga na isasabotahe ka. Meron pa nga mayroon sa company, meron na kung one time na nagpa-ID ako. Tapos tinanong ko pero pansin ko na medyo masungit na rin yung babae. Tinanong ko kung pwede bang magdala na lang ng 1-by-1 picture. Sabi niya hindi daw. Tapos, nung nagpa-picture ako, pinaulit ko pa. Tapos ngayon, hinihingan niya ako ng 1-by-1. Ang totoo niyan, may dala akong 1-by-1. Pero, nag-ready na ako nag-ayos na ako Kumbaga, ayoko nang gamitin yung 1-by-1 ko that time. Kasi sinabi ko wala akong 1-by-1. Tapos yung pagkakasabi niya sa akin, meron ba wala? Alam mo yun, basta ang susungit ng ibang babae. Dito kasi lalaki naman, medyo mas mabait ang mga lalaki sa experience ko.
May mga mababait din namang babae, pero may bihira akong makakita ng mga mababait na babae. Although, ano siya, mapaka-share, mapaano, mas mababait talaga mga lalaki. So, ano pa bang nakalimutan ko? Yun lang. Haba na ata nitong vlogs ko. And so, yan. Good luck na lang sa lahat ng papa-wisdom tooth removal. So, ito yung sa akin. Tapos, ito nung natanggal na siya. Ito na yung bago kong x-ray. Ayan. Ito, meron pa pala akong isang teeth na kailangang bunutin daw. Ewan ko. Ayun lang guys. So, I recommend these seeds. So, lahat naman positive yung sinabi ko dito. And, tama yung sa waiting pa pala dito sa Dr. Clinic X. Yung sa waiting dito, nung magpapatanggal na ng tahi, usapan ata 10 a.m. or 11 a.m. Ang tagal ko naghintay doon, 11:30 na ata or 11:45, wala pa yung dentist dito. Sarado pa yung mismong dentist and dental, and linis na ako ng kuko dun sa katabing mayroon siyang katabi na nails. Nagpalinis pa ako dun ng kuko kasi hindi naman mall to eh. Hindi siya mall, wala siya sa mall. Meron lang siyang katabing pagpa-nails, nagpa-pedicure pa ako dun para hintayin siya hanggang sa wala talaga siya. Pumunta na, umalis na ako, namasahe na ako papunta ng Star Mall. Tapos saka siya nag-text sa akin, itong Dr. Clinic 6, saka siya nag-text na papunta na daw siya. Tapos na-reply ko siya na nakaalis na ako. Pero pinapabalik ako ng mama ko dun sa dentist nun kasi kailangan na raw matanggal yung tahi ko, kaya bumalik pa rin ako. So, 2 beses ako namasahe dito kasi nga late itong dentist na to. So, pagpunta ko doon, meron ng ibang mga customer na naghihintay, meron ng mga ibang clients na naghihintay. Good thing naman is inuna naman niya ako. Pero palpak talaga sa waiting kasi sobrang naghintay ako nung papatanggal ng tahi. Tapos nung natanggal na yung tahi, 'di ba, dapat hindi na nga siya nag-sorry for late. Dapat magsusorry siya for sorry I'm late, 'di ba? Pwede naman yung sabing sorry I'm late. Hindi na nga siya nag-sorry. Tapos pagdating ko doon, parang walang nangyari. Alam mo yung pagkatanggal ng tahi, parang ako pa yung gusto niyang pagalitan. Sabi niya sinasabi siya na hindi ko maintindihan na parang andito lang ako eh. Parang ang gusto niya anong gusto mo, Dok? Pilit-piliting kitang Dok, asan ka na? Ganunin kita ko parang ako pa yung gusto niyang pagalitan dito. May mga sinasabi pa siya na andito lang ako sa may eh. Ikaw na nga yung nalit, ako pa yung papagalitan mo. 'Di ba? So, basta yun guys, hindi ko pinapersonal tong Dental Clinic X. I know na, kasi natanggal pa rin naman yung wisdom tooth ko. So, thank you doon. Ayun lang, ikinaka-thank you ko, natanggal pa rin naman. And, alam ko naman na kapag nagpa-opera naman kayo dito sa Dental Clinic X, na hindi ko nasasabihin is matatanggal pa rin naman yung wisdom tooth nyo. So, mas okay lang kung pupunta kayo dito sa Dental Clinic X kung gwapo kayo. Para baka nyo, special treatment pa kayo dyan, di ba? And then, ayun lang talaga yung unbiased feedback ko. Unbiased feedback. And itong seeds naman is, nire-recommend ko talaga siya is, nagkataon lang na hindi ko feel manood ng horror. Nakatatlong horror akong napanood nun. Pero pagdating naman ng operation, wala naman ang connect yung horror. Medyo, pagdating ko lang dun is, oh my God, horror. Tapos nakatatlong horror pa bago ko operahan. Ayun. Pero, bawi naman sa
okay naman lahat ng ano, mabait naman sila, parang maalaga naman sila sa mga patients nila. So, siguro kung hindi nyo gusto yung palabas, magdala na lang kayo ng cellphone headset, ganun. Pero wala namang kaso yun. Nalibang pa rin naman ako dun sa horror, di ba? Puti nga meron silang TV para malibang ka. Para hindi ka masyadong mainip sa waiting time mo. So, punta na ako sa Canva. Sorry. I-reveal ko na ang aking rating. So, ang rating ko dito sa sa Seeds is 5-star po sila. And dito naman sa Dr. Clinic X is 2-star po. 2-star. Kasi, siguro, ang nakapagpabawas dito sa ano is yung na late sa ayun, na late, parang siya pa yung galit. Tapos ito, hindi ko talaga nagustuhan yung ipagko-compare pa nila yung na mas bata yung dati. Buti sana kung totoong natatakot ako eh. Ayun, pero siguro naman nagpadagdag siya. Basta ayun, 2-star na lang. 2-star na lang. Pero dito sa Seeds naman, share ko lang pala, hindi naman namaga yung ano ko. Dito kasi emergency na kailangan ng maoperahan. Pero naghintay pa ako ng 1 week kasi kailangan ko pang uminom ng gamot para pampatanggal ng pamamaga bago nila ako maoperahan. Dito naman sa Seeds, hindi naman namaga yung kanan. Dito sa Clinic X, namaga siya. Need pa pahupain. Dito naman sa another case ko, hindi naman siya namaga. Kumbaga, tumatiming lang na sumasakit lang siya. Minsan chumichempo na sumasakit. Pero buti naman, thank God, never naman siyang namaga. Ayun. Sana may natutunan kayo doon. Comment nyo na lang.